Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal ng mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, sa pagdiriwang po natin ng banal na Eucharistia, papurihan natin at pasalamatan ng Panginoong Diyos sa mga biyaya niyang pinagkaloob sa ating lahat, sa biyaya ng ating buhay, ng ating pamilya, ating komunidad at ating pananampalataya. Taas natin ang ating mga panalangin sa Panginoon sa tulong at pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang ating may pinagdarasal, pinapanalangin, kagalingan ng mga may sakit, kabutihan ng ating mga mahal sa buhay, at ang ating iba pang mga personal na mga panalangin at pangangailangan. At upang tayo ngayon maging marapat gumanap sa pagdiriwang, ihanda po natin ang ating mga sarili. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Iniluluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyon nawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit, ng bagong lupa, na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo naghihintay, sikapin ninyong mabuhay ng mapayapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong maligaw ng mga taong walang matuwid na patakaran. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan
at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, at pagkat ikay walang hanggan. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot na 80 kung malakas. Yung buong buhay namin sakpibi ng dusat hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa isang maliwanag. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadamaya ang wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampon ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kanyang pananalita. Lumapit sila sa kanya at ang sabi, Guro, naalala po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao at tinuturo ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naayon ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi? Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari. Kaya sinabi niya sa kanila, bakit ba ibig ninyo kong siluin? Bigyan ninyo ko ng 1 denaryo, titingnan ko. At kanilang binigyan siya. Kaninong larawan ang pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y namangha sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po sa inyong lahat. Good Magandang morning umaga po, to Father. everyone, sa lahat po sa inyo na nakikisa sa pagdiriwang nito dito sa National Shrine ni Santo Padre Pio. No?
Ilang mga tao ang lumapit sa Panginoon, grupo ng mga Pariseyo at mga kampon ni Herodes, group of the Pharisees and group of the Herodians. No? At lumapit sila sa Panginoon para subukin ang Panginoon, no? Hindi para maniwala sa sinasabi ng Panginoon, no? No. Dahil ang mga taong ito ay mapagkunwari, no? Hypocrite, no? Kung merong tayong iniiwasang mga tao o nilalayo ang mga tao, ay yung mga tao na alam natin na hipokrito o hipokrita, o yung mga taong nagmamaskara o nagbabalat kayo, no? Yung kanilang mga sinasabi ay hindi totoo sa tunay, no? Maraming mga pangyayari na ang Panginoon ay nagkaroon ng engkwentro sa mga taong ganito, mga Pariseyo, mga eskriba, no? Nung panahon ng Panginoon. Dahil hindi totoo ang kanilang mga sinasabi at mga ginagawa, no? No? At sa ating ating relationship, pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, no? No? Yung pagiging hindi totoo na tao, yun ang sumisira sa ating relationship, no? Sa ating ugnayan, no? Yung akala mo totoong naniniwala sa iyo, no? Pero sa likod ay negative pala ang mga iniisip at sinasabi sa iyo sa iba. Sa ating paglapit sa Diyos, sa ating pong pagdarasal sa Diyos, no? At tayo pinarito, tayo nagdadasal, at humihingi tayo ng tulong kay Santo Padre Pio sa ating mga panalangin, no? Ang nais ng Diyos ay tayo maging totoo sa Kanya, no? Sa ating mga panalangin, no? Huwag nating subukan ang Diyos, no? Do not put God into our test. Yung ibig ko pong sabihin ay susunod po ako sa inyo kung ipagkakaloob nyo po ang aking kaagad yung mga panalangin na hinihingi ko. It is an easy way of saying to God na sumang-ayon ka sa kagustuhan ko. Pero hindi po yun ang nais ng Diyos sa atin, no? Gusto ng Panginoon na tunay tayong sumunod sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Dahil alam naman po ng Diyos ang ating mga pangangailangan, no? 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 Wag nating didiktahan ng Diyos sa ating mga pagdarasal sa Kanya, sa mga hinihingi natin sa Kanya. Huwag natin siyang bibigyan ng kondisyon, no? Na sasabihin natin, lagi akong pupunta dito, magdarasal kung ang lahat ng mga kagustuhan ko ay ipagkakaloob po ninyo, no? 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 Dahil ang nais ng Diyos ay maging totoo ang ating mga panalangin sa Kanya. At
magiging totoo ang ating panalangin kung ang ating nasa sa isip ay tunay na pagmamahal sa Diyos. No? Kaya nga ang ibig sabihin ng Panginoon na ang ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos, give to God what is due to God, no? Give Him time. No? Hindi yung konting oras lang, kundi yung ating buong oras. No? No? Give Him our whole self. No? Give Him our attention. No? Give Him our hearts. No? Yun ang ibig sabihin, no? Yung ibigay natin ang ating buong sarili sa Diyos. At yung lahat naman ng mabuti para sa atin ay pagkakaloob niya. No? 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 Laging naman talagang dapat manguna ang Diyos. No? No? Ang ating pagluwalhati at ang ating pagpapasalamat at ang ating pagsunod sa kanyang mga kautusan. Maging totoo tayo sa ating relasyon sa Diyos. At yung pagiging totoo natin sa ating pagdarasal, sa ating relasyon sa Diyos, ipakita din po natin yan sa ating relasyon sa ating kapwa. No? Huwag tayong maging wag nating gawing ugali ay yung ugali ng mga Pariseyo nung panahon ng Panginoon na mapagkunwari na hindi totoo sa kanilang sarili. No? Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahagi na kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayon ang mga alay ay aming inihahanda at inihahagin dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa aming dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ng nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na puso, si San Jose, ang mga apostol at mga banal, si Santo Padre Pio, sila na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling na nakagagaling na utos at turo ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo sa bawat isa ng kapayapaan ni Kristo. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ngayon ang lahat na inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritu, kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maidangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan, laging mapagkalingang Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang pagdiriwang, mayo kayo na laging mapayapa. Salamat sa Diyos. Ayon at iba